Afternoon po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang niya pong lingkod. So today is April, oh no, hindi pala to, two-way pala to. So today is April 27, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa may Robinson's Galleria, ADB Avenue po yan. At dadalhin po natin, wait lang, ADB Avenue, Ortigas Center, Ugong Norte, Quezon City pa rin. Ortigas sakop ng Quezon City pa rin. At dadalhin po natin yan sa may Las Villas de Valle Verde, sa may Ugong Ugong Pasig naman yan, Ugong Pasig. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi yung passenger. Ano po, ayan, makinig tayo ng mga nagbabagong balita talaga. Mismong batas ng Anti-Money Laundering Law or Act, meron pong checks and balance. So, yung mga bangko or covenant nagre-report kay AFLC. At batay po doon sa reports, pinag-aaralan, di ba? Meron silang financial analyst, meron silang economist, kung baga tinitignan ano ba yung relasyon nito, ano ba yung nabubuong kwento, ito ba ay pagtatago ng yamang nakaw o mga pagtatago ng hindi maipaliwanag na yaman. Mag-a-apply po ang AMLC sa Court of Appeals at siyempre kagaya ng kumbaga ibang pagsisiyasat ng law enforcement, dapat na kung doon sa system para itago at hindi pasakamay ng batas itong mga yaman na ito. At yun, kapag na-establish ng AMLC Council, na-convince niya ang Court of Appeals, oo, may probable cause, malamang may predicate crime na nakomit, at malamang itong iniimbestigahan namin, siyang gumawa niyan, siya yung gumamit sa banking system sa mali, sa paglilinis ng kanyang maraming pera. Yan, i-freeze po yung assets, hindi lamang po funds. Assets kasi nabanggit natin kanina, yung mga bonds, yung mga bills na pwedeng i-freeze dahil nakapasok sa ating banking system. At kapag yan, in-freeze, hindi yan basta-basta ma-unfreeze. Tanging court order din po at patutunayan noong depositor o yung may-ari. Minsan, joint account yan, yung depositors, patutunayan nila hindi. Yan ay legitimate sources o kaya yung sinasabi ninyong malamang hindi naman talaga nangyari. Tandaan po natin, ang batas ay laging patas. Bagamat binibigyan ng kapangyarihan ang ating mga ahensya ng pamahalaan, kagaya ng Bangko Sentral, kagaya ng Anti-Money Laundering Council, lagi pa rin pong tinitimbang o binabalanse doon sa karapatan ng isa, halimbawa legitimate business owner. Lahat ng kita ng business owner na yan ay above board. Galing yan sa legitimate business operations at hindi ayon doon sa gustong patunayan ng gobyerno. Yan ay kumbaga galing sa nakaw, galing sa suhol at iba pa. Pero ilan lang po yan sa mga posibilidad dito. Hanap pa tayo ng iba pang tanong. Si Manny Conanan, paano nalalabas yung mga pondo ng flood control na ilalabas na cash? Ako, magandang tanong po ito. Saan bangko nakukuha yung pera para ipamudmod sa mga ganid na politiko? Ngayon po, Sir Manny, ay hindi ko pa po masasagot. Pero
po natin yan sa mga paglilitis nitong mga kaso. Ngayon po pwede natin pag-usapan yung mga dating cases of graft and corruption. Dati po may tinatawag na Priority Development Assistance Fund or PDAF, or yung iba pork barrel, at yung pork barrel po iba ng term, depende sa panahon, pero lahat po ito, kung natatandaan ninyo, may panahon na yung mga pondo na dapat ibinibigay sa mga lehitimong NGOs or foundations ay mga peki pala or walang totoong foundation. Kung kaya nga pagkatapos nung PDAF scam or iba pang pork barrel scams ay naghigpit mismo pati doon sa mga lehitimong non-governmental organizations or yung mga non-stop non-profit corporations at mga foundation, yung mga matitino na tumutulong sa mahihirap, tumutulong sa mga nag-iikahos, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, pati sila nadamay kasi nga yung magagaling na mga politiko, sabi nga ni Sir Manny Bananan, ginamit pati yun para doon itago, at kasi nga nakita doon na yung pinaglagyan ng pondo ng gobyerno na hindi naman totoong NGO, hindi naman totoong foundation, in-encash lang, at ang mga directors or mga officials ng ganong foundation ay related, whether by blood or by professional ties, doon sa mga mismo politiko, at marami pong napakulong to administrations ago dyan sa tinatawag na pork barrel scam na yan. At ngayon, titignan natin, maganda yung tanong ninyo, paano ba yan na ilalabas bilang cash? Your number cannot be completely dialed. Please check the number and dial again. Ngayon, napatunayan doon sa initial investigation, marami doon or ilan doon ay ghost project. So, walang nilabas sa pera sa pagpapatayo, pero may nilabas sa pera para panunuhol or kickback or mali-malitang graft and corrupt na suhol. Ayan. Para pa tayo ng mga tanong dito. Batiin din natin si Tita Nona Damian. Belated happy birthday sa'yo. Bumabati rin si Tita Nona Damian kay Miss Liza. Happy birthday, partner. Alam ko, birthday mo kahapon. Kaya ka naka-birthday leave. Sabi ni Louie Basco. Ito, pareho. Si Aiza ay nandiyan na rin. So kung meron po kayong mga hindi ko mababasa, mahirap po ito, mag-isa lang. Si Angelo Ilagan, happy birthday at Liza Aquino na nasa vacation. Tama po. Si Lovely Joy nandiyan na rin, bumabati sa lahat ng ating mga kabatas niya. Ayan, si Sarah C. from Los Angeles, California. Grand Rebamba ay nandiyan na rin. Hanap po tayo ng mga katanungan dito. Si Jos Sarino, o Gio Sarino, salamat po. Sa iba kay Islao, Salamat din po sa inyo. Si El Didua from Binangonan, Rizal. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Ito po, paano po yung mga QA Force? Deposit box. Ayan. Hindi na po yan bahagi noong kasi nga sa safety deposit boxes po, hindi naman necessary na pera yan or jewelry. Minsan po ang nilalagay dyan ay mga gamit. At minsan, kahit walang financial value, minsan meron yung sentimental value. Halimbawa, yung paborito mo anak, nung una siya nagkaroon ng sapatos, cute yung kanyang sapatos. Pwede mong ilagay yan sa safety deposit box. Pero napakamahal naman na taguan. Pero, ibig kong sabihin, yan din po, isa sa mga servisyong ino-offer ng bangko. Pero tama, yung nagtanong, kasi nga posible saan itago. Halimbawa yung mga titulo ng lupa. Halimbawa na, kunyari, hindi nakapangalan sa'yo, pero ikaw talaga ang may-ari at meron ka ng, kumbaga, nag-circumvent tayo ng batas, ipinangalan mo kunyari doon sa dati mong, kumbaga, frat, brother, dati mong kaklase sa high school, grade school, sa college, law school, etc. So pwede rin po
At yan, tandaan po natin kasi maraming paraan, maraming kumbaga paraan na masikreto ang inyong mga nakaw na yaman. Pero kung tutusin, kaya po natin makikita patuloy pa rin po ang ating Kongreso sa pagbuo ng mga batas para ito po ay masawatan. At nais ko lang pong idagdag kasi may pag-aaral po dito ang we encountered paper. Ito pong nagsasabi na yung pong ating bank secrecy laws ay medyo tawag nila antiquated. Kasi po yung mga international community na nakatutok po. Kasi tandaan po natin, halimbawa, yung graft corruption dito sa Pilipinas ay hindi lamang nananatili dito sa Pilipinas. Kaya kanina may nagtanong at hindi na natin siya papangalanan. Sabi niya, yung mga Swiss accounts. Ano po ba yung mga Swiss accounts? Yan po, una natin narinig yan sa kasaysayan nung panahon nung dating Pangulong Marcos. Sinasabi na yung mga ninakaw dito during the dictatorship years ay naipusit doon sa mga Swiss bank accounts. Ibig po sa ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, kasi dati po may mga bansa at dati kilala ang Switzerland bilang Hello? Dito na po ako, ma'am. Sandali lang ha. Nandito lang ako sa may ADB entrance po eh. Sandali. Saan tayo? Yes po. Dito po. Pulong sasakyan po. Yes lang. Ayan. Ito po. Ano po? British Virgin Islands. Yan po, mga sikat doon sa mga nagtatago ng kanilang yaman. Pero marami pa po tayong pag-uusapan na marites. Kahit hindi pa po Medyo mahina signal. tungkol sa mga nakaw na yaman. Samahan niyo pa rin po ang solo for today. Attorney Noel Del Prado dito lamang po sa Hello Attorney. Hello Attorney sa DZMM. Basta AM DZMM. Ang galing! Pangmatagalan! Parang tayo lang hanap. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, feel home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Don Dennis sa Aksyon Ngayon. Aksyon Ngayon. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Magduro 630 at DZMM Teleradyo. For liver health, level up na. Liberate Pro, silimarin na multivitamin spa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari din makatulong ang Liberate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liberate Pro! Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin ang multivitamins pa at ang Liberate Pro tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liberate Pro. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nato sa sabay sa pag-asa balita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa Iceland lang. Wala sa balita o sa public service.
po ang solo Attorney Noel Del Prado. Bakit merong mga parang nagpapatawa tayo? Okay. Okay lang po yan. Okay. Ito pong binabagit ko kanina, ito po yung paper, policy paper, galing po mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Maganda po, silipin niya yan, andyan po yan, free po yan. Nandoon yung mga sinasite nilang sources. At ito po, halimbawa sinasabi nila as early as 2011, ito pong group of 20, ito po yung mga Forum for International Economic Cooperation. Tandaan po natin, bakit may economic na mga experts na nagsasabi o nakikialam dito sa ating banking system sa Pilipinas. Sapagkat kahit na ano pong bansa na mayroong reputasyon sa graft and corruption, lalo na yung mga bansa na maituturing na money laundering havens o yung nagkakanlong, nagpoprotekta sa mga nagtatago ng kanilang yaman o naghuhugas, naglilinis ng kanilang dirty money o money from illegal activities, at pag naipasok na sa banking system ay nagiging malinis na, nagiging kumbaga nalilegitimize yung kanilang mga illegal activities. Sinasabi po doon na the era of bank secrecy is over, at ito po ay sinuportahan itong Organization for Economic Cooperation and Development or OECD. Ito naman po ay ganun din, meron po mga international development organizations na tumutulong hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa ibang bansa para linisin ang ating banking system. At hindi lang mismo maglinis sa banking system, pati na po yung reputasyon ng ating bansa when it comes to mga graft and corrupt practices at yung ating record din ng pagpapanagot sa mga graft and corrupt officials and their co-conspirators in the private sector. At yan po mahalaga, kumaga binibigyan po tayo ng gabay ng ating Bangko Sentral. Bagaman sinasabi nila na dapat itigil na yung bank secrecy, nananatili po yung bank secrecy law sa Pilipinas. Pero sa kanilang, ang kanilang advocacy ay kumbaga magpatuloy kahit na merong umiira na bank secrecy law, kumbaga tuloy lang yung pag-improve. Kagaya nung kanina, yun pong mga ibang exceptions came after RA 1405 or dun sa mga amyenda sa mga batas at lalong mga bagong batas tungkol sa terrorism financing, anti-terrorism law na ginagamit din po kasi ng mga terorista yung kanilang pera. Hindi naman nila sasabihin, pambili ko yan ng bomba, pambili ko yan ng baril at bala. Itinatago po nila, itinadaan po nila sa mga negosyo, at kung gusto nilang i-terrorize ang Pilipinas, idadaan nila yung kanilang pera sa mga bank accounts sa Pilipinas or sa mga commercial, mga financial establishments sa Pilipinas. At kapag nandun na, pwede na ibigay dun sa kanilang mga assets, mga sleeper agents dito. At pag inactivate po yan, talaga po, kung dito sa Pilipinas yung magiging gulo, dito puputok yung mga bomba, dito puputok yung mga karahasan at terorismo. Kaya nga po, iniiwasan po yan. At sinasabi nga ng Bangko Sentral, pagtibayin natin ang ating banking system, may sapat na balanse sa transparency and accountability. Kung kaya nga ang sa Bank Secrecy Act, ang
ng kulong o napakaikli ng kulong, napakababa ng multa kasi nga naman po ito ay 1955 law. So panahon na para ito ay amyendahan. Si It's Me, Wilotsi, hello din po. Happy birthday daw, belated happy birthday, partner Liza. Si Lavina Hermolino. Okay, si Roniel Sada. Okay, salamat po sa pagsama niyo sa akin. Si Yoli Lu, hello sa inyo. Si Salona Damian, nakikinig sa transistor radio niya. Aba, yan pa yung galing sa ating kapamilya din. Salamat po. Si Attorney Marvin Riabad, attorney, may money laundering crime committed ba kapag ang illegal na pera ay itinago lang sa cold cash at ipinambili ng mga basic necessities at hindi luho? Tandaan po natin, yung money laundering ay nagiging relevant po kapag ipinasok sa ating banking system. At yan po, makikita po natin yung halaga niyan. Kasi pagka pinapasok mo rin, karaniwan yan ay malalaking pera. Yung gold cash, ibig sabihin yung hard cash, yung in bills, kung ano man ang denomination yan, hindi yan ma-detect ng anti-money laundering. Kasi tandaan natin, ang covered entities ay mga bangko. Hindi ka naman kumbaga hindi mo naman dinideklara sa bangko po, meron akong cash, hindi ko dineposito lahat. Wala pong ganun. So ibig sabihin, tama po kayo, yung iba na nagnanakaw, talagang iniipon yung cash, hindi na pinapasok sa bangko kasi nadidetect ng batas. Kaya ano po yung ginagawa? Kung natatandaan nyo, nung 2 administrations ago, yung mga lumang bills ay dinemonetize, tinanggalan ng halaga. Bakit po? Kasi yung mga magnanakaw na hindi pinasok yung pera sa bangko at nandun sa kanilang mga mansyon, nakalagay sa kanilang refrigerator at mga bathtub yung kanilang pera, dinimonetize yung pera na yun. Paano mga yun ipapalit yun ng ganun kalaki na hindi mo dineklara, whether in the banking system or in your statement of assets, liabilities, and net worth, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi po, marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na araw, pero ngayon po, 1.5 minuto na lang po ang iwan. Kung kaya nga magbibigay daan din po tayo sa susunod na programa. Madali, umahabol pala ang Casa Corosa, nandyan po, nakikinig, nanonood si Professor Mike at Janet, nandyan din si Kuya Miguel, si Ate Matilde at si ano yung kanilang ayon, si Haraya. Hindi ko na makalimutan si Haraya. Hello din po sa inyo. Umahabol pa si Noel Dorosan, hello po sa inyo. Ngayon naman po, wala na po tayong oras. Namipas na naman po ang 1 oras dito po sa Hello Attorney ng pagpapaliwanag o paghahatid ng mga batas na madaling maunawaan. At syempre, pagpapaalala po, huwag po tayong mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney, kasama ko si Liza Aquino, sagot ka ng batas. Partner, sagot kita kahit malang or daily sa batas. Okay? Pero ngayon, susunod na po ang aksyon ngayon kasama si Tita Winnie Cordero at Doc Dennis Go. Tanungin na natin siya kung siya ay mayroong mga or silang dalawa o mayroong silang mga bank accounts sa offshore mga ibang bansa. Maraming salamat po. Hanggang bukas po muli ang Hello Attorney. Hello Attorney sa DZMM. Po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala po at tayo ay gagawa na
ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po?